Hey everyone, this is Eva here in your channel, Eva's Simple Creation. A very first time here in our vlog that I will try doing vlogs in Tagalog. So let's start guys. So magandang umaga po, hapon o gabi sa buong mundo, especially po sa mga kababayan ko sa Amerika at sa Pilipinas. Ako po si Eva and I will try to attempt to do vlogs in Tagalog. So I will start na. Pasensya na po kayo kung medyo napaghahalo ko po ang Tagalog at ang English because I'm not really used to doing the vlogs fully in Tagalog, but I will try my best, okay? Buwan po ng Agosto is actually my birthday month. So, my birthday will be August 19 at magluluto po ako ng mango fiesta. Meron po akong nakita sa YouTube at saka sa Reels sa Facebook po. Ang pangalan niya po ay Chef Bilaro. Nagustuhan ko po siyang magluto kasi para po yung style niya ay style ko po din. Na kung ano po ang available sa pantry, talaga pong pipilitin kong gawin. Kasi tamad po minsan akong pumunta sa tindahan. So ngayon po, gagayahin po natin yung kanyang luto na wala pong steam, wala pong bake. It's no bake mango fiesta cake. Okay? Guys, simulan na po natin, okay? Ito po, magsisimula na po tayong magluto ng ating kakanin. So ito po ngayon, naglagay po ako ng kalahati po ng lata ng condensed milk or kondensada. Gatas na kondensada. Ano lang po ang nilagay ko, kalahati po na lata. Kasi masyado pong matamis kung ilalagay po nating lahat. At meron po dito akong Carnation evaporated milk. Uubusin ko po ito. Isang lata po ang ilalagay natin. Okay? At maglalagay din po tayo ng isang tasang tubig. 1 cup of water. Okay? Hahaluin po natin po ito ng maigi para mag-well combine po yung mga ingredients. Okay? Ngayon ho, maglalagay din po tayo ng asin. Mga siguro po 1/4 teaspoon ng asin para ho magkaroon po ng balance yung lasa. Konti lang po. Okay? At maglalagay din po tayo ng asukal. Maglalagay po tayo siguro mga 3 kutsara ng asukal. Gagamit po ako ng confectionery sugar or powdered sugar. So, 3 po ang nilalagay ko. Pwede rin po kayong gumamit ng any kind of sugar you like, na pwede rin kayong gumamit ng puting asukal. Ako po, marami po akong powdered sugar. So, dun po sa recipe po ni Chef Ron Bilaro, naglagay po siya ng gelatin. So, gagamit po ako ng unflavored gelatin. So, sa kanya pong recipe, naglagay siya ng 4 na kutsara or tablespoon. So, maglalagay po tayo ng 4 na pakete ng unflavored gelatin. Okay? Alright? So, buksan po natin ito ng maigi. Hindi ko po nabuksan ng todo. So, ngayon, babuksan ko po siya ng todong-todo.
Yan. So, uulitin ko lang po, naglagay po tayo ng kalahating condensed milk, kalahating lata lang ho, at isang buo na lata ng evaporadang gatas. At naglagay po tayo ng 3 tablespoon of confectionery sugar o powdered sugar. So ngayon po naglagay po tayo ng 4 na pakete o 4 na kutsara ng unflavored gelatin. Okay? So, ito po, kailangan po siyang halu-haluin ng maigi. At meron po din tayo ditong vanilla essence. So, maglalagay lang po tayo ng 1 kutsara. 1 tablespoon of vanilla essence. Okay? Like that. Para lang po magkaroon ng flavor yung ating pong cake. Kaya gagamit po tayo ng tinapay or tasty po sa tawag sa Pilipinas, tasty. Dito po sa Amerika ang tawag sliced bread. So, nag-slice po ako ng mga 8 pirasong tasty. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ito po yun. Gumamit po ako ng sweet Hawaiian bread. Pero pwede ko kayong gumamit ng kahit na anong bread na gusto nyo. Pero mas maganda po talaga yung white bread. So, in-slice ko po siya ng maliliit. Slice ko po siya ng mga maliliit. Ganito po kaliit. Okay? Tatantarin lang po natin. Ngayon, ilalagay po natin dito sa mga tinunaw po nating ingredients. At kakanawin ho natin to hanggang sa madurog. Okay? Ang gagawin po natin talaga dito is kakanawin. Hanggang sa ang tinapay po talagang maging mushy. Okay? Nilagay ko po dito sa ibabaw ng stove. Ito pong kinanaw natin na tinapay na mayroon pong gatas at iba pong mga ingredients. So, bubuksan po natin yung stove sa pinakamahina po na apoy. Okay? Very, very low. Kasi hindi po natin dapat na laksan ng apoy kasi yung pong nilagay po natin na gelatin magbubuo-buo. So, yun po. So, ilalagay po natin ng kaunti lang. Ngayon po, ilalagay na po natin yung mga prutas. So, meron po dito akong 1 lata ng fruit cocktail. Ilalagay ko po yung kalahati lang. Hindi po natin ilalagay ng lahat kasi ilalagay po natin to sa ibabaw para po sa decoration po natin. Okay? Ngayon po, sinala ko po ito, ni-strain ko po ito. So, may natitira po tayong yung sabaw po ng fruit cocktail. Ilalagay din po natin dito para nagdagdag din ng tamis at ng lasa. So, ngayon din po, ito po yung nabili kong mangga sa tindahan. Para po itong Mexican mango. Pero, you can use any mango you like. Sa Pilipinas po may tawag doon yung kalabaw na mangga na kulay dilaw. Pwede nyo pong gamitin yon. Kaya lang po wala po akong makita. Kaya ito po ang gagamitin natin. So, ang ginawa ko nag-slice po ako ng 4 na pirasong malaking mangga. In-slice ko po into bite size. Maliliit lang po. Ihahalo din po natin dito. Kalahati lang Pag lahat kasi yung kalahati po nito gagawin po nating display sa ibabaw. Okay? Marami po ako nahiwa. Siguro ubusin ho natin dito para
Kasi marami naman po ako nahiwa. Ubusin natin itong lahat. Yung mangga para talagang masarap na masarap siya. Okay? Tapos, so, hahaluin ho natin to ng hahaluin para mag-well combine yung mga prutas. Pagkatapos, ilalagay po natin to sa, mamaya ilalagay po natin dito to sa baking container. At nilagyan ko po siya ng, in-spray ko po ito ng oil or spraying oil. O pinahiran ko po siya ng oil para hindi po dumikit yung cake. Okay? So, I just wanted to remind you guys na sa mahinang apoy lang po nilagay ko yung apoy po natin sa mahina. At ngayon po, hahaluin po natin ito hanggang sa maging yung kanyang pong consistency para pong pudding yung consistency niya. Meron po akong isang lata dito ng pudding. Custard powder ang tawag po dito. Custard powder. Magdadagdag po tayo ng custard powder. So, ang flavor naman po nito is also vanilla custard powder. So, tamang-tama lang po sa ating ginagawa. At nilagyan ko po ito ng food coloring na yellow para po maging kulay yellow yung ating pudding cake. Okay? So, siguro nga pwede po nating tawagan itong pudding cake kasi talaga naman pudding siya. Diba? So, hindi po natin to binibake, hindi po natin to ni-steam. Lagyan lang po talaga natin ito ng custard powder at saka ng gelatin powder para maging buo. So, nilagyan ko po siya ng para pong equivalent po ng 2 kutsara ng custard powder or vanilla custard powder at saka nilagyan po natin ng dilaw na pangpakulay. Food coloring, guys. Okay? Ngayon po, nasa pinakamahinang apoy pa rin tayo ngayon sa ating stove. Okay? At nilagay po natin lahat yung mga ingredients. Ano po ba yung Tagalog ng ingredients? Sangkap. Lahat po ng sangkap na ilagay na po natin lahat. Yung ating mangga, yung ating fruit cocktail, yung mga gatas na kondensada at evaporada, asukal, vanilla, custard powder, at dinurog na tinapay. At of course, yung tubig din. At konting asin. So lahat na po dito na ilagay na po natin. Yung ating pong gelatin powder, nailagay na din po natin yung pampakulay at sa habang nasa pinakamahinang apoy, hinahalo-halo po natin ito. Okay? Pag naging yung pudding consistency na po niya, pwede na po nating ilagay dito po sa ating baking dish at ilalagay po natin to sa ref. Mas maganda po siguro gawin po natin mga at least 4 na oras hanggang magdamag po overnight para talagang masigurado natin na buo po yung ating cake, okay? Ito na po, nailagay ko na po yung ating pudding cake sa ating pong baking dish. So ngayon, handa na po nating ilagay ang mga dekorasyon. So ilalagay ko po dito sa taas ng cake, yung pong natitira po nating ito pong ating fruit cocktail na natira. Yung kalahati po ng fruit cocktail, nilagay ko po sa taas. Ang ganda po ng kulay, no? Yung pula niya, mga dilaw. Talaga pong tamang-tama po yung pangalan niya na fiesta kasi nga makulay ang ating pong cake. Tapos po, ilalagay po natin yung mangga. Nasaan na po ba yung ating mangga? Ay, nilagay ko po pala sa refrigerator, sa ating ref. So, ngayon po, yung mangga po nating natitira,
Yung kalahati po nito, hindi po natin ito ilalagay kasi marami na po tayong nailagay kanina. So, yung ano lang po, mga siguro mga kalahating tasa po ng mangga po na ating tinadtad. Ilalagay din po natin sa taas. Kasi may nailagay na po tayo, di ba? Doon sa cake. So, ito, napakasarap po nitong kakalabasan nito. Talagang manggang-mangga po talaga siya. Kasi marami po tayong nilagay na mangga. At fruit cocktail. So, napakasarap po ito, guys. So, ngayon, pagkatapos po natin itong ilagay yung dekorasyon nyo sa ibabaw, ilalagay po natin to sa refrigerator. Kahit po mga 4 o hanggang 6 na oras, mas maganda po kung talagang buong magdamag siya. Tapos, magiging buo na po siya at magiging cake na po talagang kakalabasan natin. Naku, pasensya na po kayo ha, kasi hindi po talaga ako sanay mag-vlog ng Tagalog. I try my best. Hoping that you like this video. So guys, mamaya po, baka siguro bukas, okay na po ito, buo na po ito. At magiging cake na po ang kanyang itsura. So, lalagay po natin siya sa ref ng buong magdamag o hanggang kahit na 6 na oras hanggang maging buo na po yung cake. At babalik po tayo para po sa ating espesyal na Mango Fiesta Cake inspired po ni Chef Ron Bilaro here ng ating dito po sa YouTube. Vlogger po siya. I think he is also from the United States at napakagaling po niyang magluto. Kaya po nainganyo po akong gayahin yung kanyang Mango Fiesta. Hindi po ako original nang gumawa nito. Ginaya ko lang po ito kay Chef Ron Bilaro. So, tingnan po natin ang kakalabasan, okay? Narito naman po ulit tayo, okay? Ngayon po ay linggo, ginawa po natin yung ating mango cake ng Sabado kahapon po. So ngayon titingnan po natin kung talagang tagumpay po ang ating Mango Fiesta Cake. Alright, masyado na po akong excited. Ito na po siya. Chinilod po natin siya ng isang magdamag, okay? Isang magdamag natin po itong ichinil sa ating pong refrigerator, okay? Ito na po. Tatanggalin na po natin ito sa hulmahan. Naku, paano ba ito? Kailangan itataas eh. Ayun, naku. Ayun, kailangan pala itataas ng ganito. Okay, tinutulungan ho ako ng anak ko. Naku, ayun na. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Tawang-tama. Naku, ang ganda. Pupunasan ko muna yung kamay ko. At tagumpay naman po ang ating cake. Mango Fiesta Cake. Alright, so, my daughter is helping me, so can you face it to me? No, like that. There you go. The camera. Alright, so, she don't know how to understand Tagalog. So, tatagalogin ko kasi po ang ating pong vlog ngayon ay Tagalog. So, ito na po ang ating Mango Fiesta Cake. Naku, talagang tagumpay po ang ating cake na ginawa kahapon. So, kahapon po is August 16 and ngayon po is August 17, linggo, magsisimba po ako kaya po gayak po ako ngayon. Ako medyo nabasa po yung aking damit po sa paghahanda po na i-reveal yung ating Mango Fiesta Cake at tagumpay naman po talaga ang ating cake. Another first time a charm for Eva's Simple Creation. At marami pong salamat kay Chef Ron Bilaro na pag-present o pag-picture kung paano gumawa ng Mango Fiesta Cake sa kanyang pong vlog dito sa YouTube. At ginaya po natin ito dito sa Eva's Simple Creation at natutuwa po ako at ito po ang aking magiging cake sa aking pong birthday sa
Tuesday. At alam ko na bibilan po ako ng cake ng aking pamilya, hindi ko alam. Pero para sa akin po, regalo ko po sa aking sarili, gumawa po ako nitong mango fiesta cake at sabik na sabik po ako itong kainin. Pero hindi ko po gagawin ngayon kasi magsisimba po ako. Magsisimba po kami linggo. So pagbalik ko po na lang, after po namin magsimba, I will try this delectable looking mango fiesta cake. Hindi na po talaga ako makapag-antay nitong matikman ang ating mango cake. So, naghihiwa na po ako ng isa. At, naku, napakasarap po. Titikman po natin, ha? Sabik na po akong kainin. Kaya hindi na ako nakapag-antay mamaya. So, titikman ko siya kaunting-kaunti lang kasi nakapaglagay na po ako ng makeup. Sa pagsimba ngayon. Linggo kasi ho ngayon magsisimba kami. Pero bago kami magsimba, gusto ko muna siyang i-reveal sa inyo kung talagang tagumpay ba itong ating mango cake. At mukha naman pong tagumpay. So, titikman po natin. Talagang manggang-mangga. At naririto po ang aking tea. Guys, napakasarap po. Itry niyo po minsan maggawin sa bahay ninyo. Hindi niyo na po kailangan mag-bake kasi nga po no bake. Hindi niyo na po kailangan mag-steam kasi no steam, no bake, mango fiesta cake, courtesy of Chef Ron Belaro of vlogger here in YouTube. Guys, please try this sometimes when you have a chance. Napakadaling gawin at yung mga ingredients naman po ay seasonal. Ngayon po, summer, marami pong mangga. Napakamura po ang mangga sa mga tindahan, sa mga grocerya. Itry niyo po itong gawin sa inyong bahay, okay? Ito po again, si Eva Simple Creation, Pinay Foodies here in America. If you like these vlogs or videos, please click and subscribe below. Again, bye for now and have a great day.